2를 더하면 8이니까 딕스 틀린 복이야. 아버지 빽 있어서 학교가 놀이터 갔나 본데 여기 남학교야. Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Misbehavior na ipinalabas noong 2016. 제가 뭘 그렇게 잘못했다고. 그만 징징대. 역겨워. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Hyoju, 35 taong gulang at isang guro. Kinausap sila ng isang lalaki sa staff room dahil may pinapapirmang kontrata. Saka nito kinausap si Hyoju na hawakan ng isang klase dahil nasa maternity leave ang isang guro. Kinabukasan, nagsimula na si Hyoju sa klaseng iyon at nalaman niyang isang estudyante na si Jaeha ang absent doon. Ayon naman sa mga kaklase nito ay palaging naglalagi ang binatilyo sa studio upang mag-ensayo ng sayaw. Tumungo si Hyoju sa studio at doon nga ay natagpuan niya si Jaeha. Kinausap niya ito saglit saka umuwi na ng bahay. Nang makauwi ng bahay, nadatna ni Hyoju ang kanyang nobyo na nakahilata lamang at nagluto pa siya ng makakain. Ang kanyang kasintahan ay isang tambay at batugan. Nais lamang nitong humilata maghapon at panay utos na lamang sa nobya. Naiinis din si Hyoju dahil palagi itong humihingi ng pera sa kanya. Kinabukasan, pagpasok niya sa school na kanyang pinagtuturuan, nalaman niyang ang bagong guro ay nauna pang na-promote sa kanya. Na-promote ito hindi dahil sa magaling magturo, kundi sa impluwensya ng kanyang ama na chairman ng kanilang paaralan. Isang gabi, habang pauwi na si Hyoju, napansin niyang nakabukas pa ang ilaw sa studio. Pinuntahan niya ito at nakita ang estudyanteng si Jaeha. Nakatulog ito sa kalasingan kaya umupo na lamang si Hyoju sa tabi nito. Nang magising ang binatilyo, bigla na lamang nitong hinalikan ng kanyang guro. Nagulat si Hyoju sa ginawang paghalik sa kanya, ngunit hinayaan na lamang ito saka inihatid ang binatilyo sa tinitirhan nito. Kinabukasan na magkita sila sa school, humingi ng tawad si Jaeha sa kanyang guro at pinatawad naman ito ni Hyoju dahil alam niyang lasing lamang ang binatilyo. Isang araw, pinuntahan siya ng kanyang kasintahan sa school. Nais ng kanyang nobyo na sabay silang mananghalian. Nagalit si Hyoju dahil alam niyang walang pera ito at magpapalibre lamang ito sa kanya. Binigyan na lamang niya ito ng pera at pinagsabihan ng masasakit na salita. Pag-uwi niya ng bahay, ay nadatnan niyang nag-e-empake na ito ng kanyang gamit. Hiniwalayan siya ng kanyang nobyo at maghahanap daw ito ng trabaho. Nagsumama naman si Hyoju na huwag siyang iiwan, ngunit wala siyang nagawa. Pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto at nalungkot dahil lahat ng kanyang sakripisyo ay napunta sa wala. Isang araw, nagpunta si Hyoju sa studio upang makita si Jaeha, ngunit wala ang estudyante doon. Maya't maya ay nakarinig siya ng ungol mula sa bodega. Nabusuhan niya itong nakikipagtalpakan sa isa pang guro. Kinabukasan, kinausap ni Hyoju si Haeyang at ipinaalam niyang nabusuhan niya ang pagpapasarap nito sa isang estudyante. Nagmakaawa ang guro na huwag ipaalam sa iba dahil magagalit ang kanyang ama at ng kanyang fiancé. Binalaan na lamang ni Hyoju ito na lumayo sa binatilyong estudyante. Mula noon, dinala na lamang ni Hyoju si Jaeha sa ibang studio na may magtuturong professional dancer at binasag pa nito ang cellphone ng estudyante upang di na ito makipag-ugnayan pa sa isang guro. Araw-araw na niya itong sinasamahan doon. Ilang araw ang lumipas at nang ihahatid na ni Hyoju ang estudyante ay kinausap siya nito na ayaw niyang umuwi ng kanilang bahay
kaya isinama na lamang ng guro si Jaeha sa kanyang tinitirhan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan ito ni Hyoju at nagulat nang makitang bumalik ang kanyang nobyo. Ayaw na niya itong papasukin nang biglang nakita ng kanyang dating nobyo ang estudyante. Nagalit ito dahil ayon sa lalaki, hinintay lamang siyang umalis at nakipagrelasyon sa mas bata. Nagalit din si Hyoju at pinalayas ito. Nang gabi ding iyon ay hindi makatulog si Hyoju dahil nakakaramdam siya ng kakaiba. Tumungo siya sa kusina upang uminom ng tubig at hindi niya mapigilang mapatitig sa kanyang estudyante. Dahan-dahan niyang nilapitan ito at hinaplos ang pisngi. Naalimpungatan naman si Jaeha at nang makita ang kanyang guro sa kanyang harapan, hinalikan niya ito sa mga labi. Nagtampisaw sila sa kaligayahan magdamag sa sofa. Magmula noon, naging masaya na ang dalawa at palaging magkasamang lumalabas. Nagpapasarap sila kung saan-saang lugar na may pagkakataon. Maayos ang kanilang naging relasyon, ngunit isang araw, nanood si Hyoju sa dance competition ng kanyang estudyante. Nabigla siya nang makitang naroon din ang gurong dating karelasyon nito, kaya naisip niyang niloloko lamang siya ng dalawa. Matapos ang competition, hinanap nito si Jaeha, ngunit hindi niya ito makita dahil lingid sa kanyang kaalaman ay kasama nito si Teacher Hae-young. Kinausap ng guro ang estudyante na hindi na nila maaring ipagpatuloy ang kanilang relasyon dahil mag-aasawa na ito. Ayaw naman pumayag ni Jaeha dahil mahal nito ang kanyang guro. Samantala, makikita naman si Hyoju na nag-aabang sa binatilyo. Ilang saglit lamang ay umuwi na ito kasama ang isa pang guro. Nakita mismo sa dalawang mata ni Hyoju ang paghahalikan ng dalawa at nasaktan siya sa panloloko sa kanya ng mga ito. Kinabukasan, kinompronta ni Hyoju si Jaeha sa school tungkol sa kanyang mga nakita. Ayon sa binatilyo ay wala siyang pakialam sa nararamdaman nito. Itinanong ng guro ang kanyang estudyante kung mahal ba talaga siya nito dahil araw-araw naman ay may nangyayari sa kanila. Ayon sa binatilyo ay wala siyang kasalanan sa mga nangyari sa kanila dahil si Hyoju ang unang nagpakita ng motibo at kinakamot lamang nito ang kanyang kakatihan. Kinabukasan, inabangan ni Hyoju si Hae-young malapit sa bahay nito. Humingi ito ng tawad sa kapwa guro sa pananakot nitong ibubunyag ang nabosohan nitong tagpo na nakikipaglampungan ito kay Jaeha. Pinatawad naman siya ni Hae-young at dinala sa bahay nito. Inumpisahan siyang asarin ng kapwa guro na nahumaling talaga siya sa isang binatilyo lamang at hindi di umano talaga siya mamahalin ng kanilang estudyante. Sabay tawa pa nito. Nasasaktan naman si Hyoju at nang marinig pa ang pangaasar ni Hae-young ay mas lalo pa siyang nagalit. Kaya binuhusan niya ito ng kumukulong tubig sa muka hanggang ma-deadball ito. Ginawa niya lamang iyon dahil pinagtatawanan pa nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos nun, ginamit niya ang cellphone ni Hae-young upang papuntahin doon ang estudyante. Ngunit nagulat ito nang makita siyang naroon. Ipinaliwanag niyang inimbitahan siya ng kapwa guro na magtungo doon at ibinunyag pa kay Jaeha na niloloko siya ni Hae-young dahil magpapakasal na ito sa kanyang nobyo. Idinagdag pa ni Hyoju na mahal pa din ito ang binatilyo, ngunit nagalit ito sa kanya at itinulak siya nito sa couch. Marahas siyang ginamit ng kanyang estudyante sa huling pagkakataon. Nang matapos na sila, mabilis na umuwi si Hyoju, habang si Jaeha naman ay mag-isa sa bahay ng gurong kanyang minamahal at nag-iiyak ito nang makita ang bangkay nito. Samantala, inireport naman ni Hyoju sa mga pulis na pinatay ni Jaeha ang kanyang gurong si Hae-young. Lumalabas na na-frame up ng guro ang estudyanteng kanyang minahal at nanakit sa kanyang damdamin. Ikaw, Kaboso, naranasan mo na bang umibig sa inyong guro? Ikomento lang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like,
comment, and share na din.